Halil TV. Kay tagal pinangarap ni Rosie na mapansin siya ni Mike. Si Mike na kilalang kilala sa campus, sikat na varsity player. Pinagkakaguluhan ng mga babae dahil super gwapo, matangkad, malinis sa katawan, walang pwedeng itapon. Kahit saang anggulo tingnan. Dagdag pa ang mag-ara nitong Wills. Magdadalawang taon na siya sa universidad na iyon pero ni minsan hindi nagsasalubong ang landas nila ni Mike. Kahit pa nga sabihing scholar siya sa eskwelahan hindi naman siya ganoon kapopular. Siguro dahil hindi siya sosyalera. Pareho naman silang sophomores. Iisa lamang ang kanilang department. Iyon nga lang magkaiba sila ng major courses. Business administration ng kay Mike at siya naman ay accounting. Naging kaklase pa nga niya ito sa isang subject. Ngunit hindi nagkaroon ng chance na magkakilala sila ng personal. Crush ni Rosie noon pa man si Mike, ngunit hanggang doon lang. Hanggang pangarap lang, hanggang pantasya. Ni hindi siya magkalakas ng loob na tingnan man lamang ito kapag nasa loob ng classroom, nakakahiya. Lalo naman sigurong nakakahiya ang gumawa ng gestures upang makipagkilala rito. Sino ba naman siya para pag-aksayahan ng panahon ng lalaki, gayong santambak na babae ang tuwin ay nakapaligid dito. Kontento na siya na makita ang kanyang ideal man araw-araw. Naliligayahan na ang kanyang puso. Hanggang sa dumating ang pagkakataong iyon, ang araw na hindi yata malilimutan ni Rosie. Isang umaga iyon sa loob ng library. Gumagawa ng research ang dalaga. Pumasok si Mike na may kasamang dalawa pa. Doon ito pumesto sa gawing harapan niya although ibang mesa. Masasal ang tibok ng kanyang puso. Naririnig niya ang boses nito. Hindi siya makaiwas na hindi sumulyap sa gawing iyon kung kaya't nawawalan siya ng konsentrasyon sa ginagawa. Mga ilang minuto rin iyon na pakikipagkwentuhan sa mga kasama nito. Pamaya-maya'y napuna niyang tumayo ang binata. Palihim lamang ang ginagawang pagmamatsyag ni Rosie. Ayaw niyang may makahalata. Gumawi ang binata sa mga patas ng libro. Tila may hinahanap. Pabuklat-buklat, palipat-lipat ng shelf. Nang magsawa sa kabubuklat, lumapit ito sa librarian. Matagal-tagal ding nag-uusap ang dalawa, tila nagbibiroan pa. Lalong tumindi ang pagsasal ng dibdib ni Rosie nang mapansin niya na itinuturo ng librarian ang gawin niya. At bago pa siya nakahuma, eto na ang lalaki sa kanyang harapan. "Hi! Are you Rosie?" Nakangiting bati ni Mike. Litaw na litaw ang magandang sets ng ngipin nito. Tango lamang ang tanging na itugon ng dalaga. Itinuon ng lalaki ang dalawang kamay sa mesa paharap kay Rosie na nooy unti-unting nakakonscious. "I was looking for that book." Ang tinutukoy nito ay ang librong hawak-hawak niya. Ang sabi ng librarian, out daw ang ibang copies niyan. Iyan lang ang natira. Direktang nakatingin sa kanyang lalaki. Nakangiti pa rin. "Matatagalan ka pa ba? I mean if you don't mind." Medyo nahihiya niyang tugon. Asiwang-asiwa ang dalaga sa presence ni Mike. Hindi niya malaman ang gagawin. May deadline siyang hinahabol, pero gusto naman niyang magparaya sa binata. Halatado ni Mike ang bahagyang pagkataranta ng dalaga. Lihim itong napangiti. "It's okay if you're still using it." Tumayo ng tuwid ang binata at tatalikod na sana. You can have it," maagap na wika ni Rosie bago pa man tuluyang makatalikod si Mike. Sabay abot ng hawak na aklat dito. Bahagyang umarko ang kilay ng lalaki. "Pwede mo nang gamitin anyway, tapos na ako." Dugtong pa ng dalaga, hindi tuwirang makatingin sa binata. Inabot ng binata ang aklat. "Are you sure?" "Yeah, may kinopya lamang ako. Bilang reference dito sa research paper ko." Ngumiti ang lalaki kay Rosie. "Thanks." Lumipat na ang binata sa mesa nito. Samantalang ang dalaga, bagamat ang totoo ay kailangan pa niya ang aklat ay nagdiriwang naman ang kalooban. Imagine, nilapitan siya at kinausap ng kanyang dream boy. Nagkaroon patuloy siya ng utang na loob sa libro na iyon. Hindi bale,
ani ni Rosie sa sarili. Sa encyclopedia ko na lamang hahanapin ang iba pang information na kailangan ko. Tumayo ang dalaga at lumapit sa hanay ng mga encyclopedia. Sa kinaroroonan ni Mike, manakanak ay napapasulyap siya sa gawin ni Rosie. Pinagmamasdan ang bawat galaw nito. Mabining kumilos ang babae. May pag-iingat sa bawat galaw. Napakasimple. Tol, kanina pa ang tingin mo ron sa chick na iyon. Type mo ba? Biro ng katabi niyang si Ronnie. Nakisakay naman ang isa pa nilang kasama na si Walter. Tumingin din ito sa direksyon ni Rosie, saka bumaling kay Mike. Ipinihit nito ang ulo ng binata paharap dito. Sawa ka na ba sa mga sosi? Ang type mo ngayon ay Santi? Anong Santi? Tanong ni Mike. Mukhang Santa. Nagtawanan ang tatlo. Loko talaga kayo, si Mike. Pero kilala niyo ba yon? Sabay nguso kay Rosie. Pinagmasdang maigi ni Walter ang dalaga na abala sa pagbuklat ng aklat. She is familiar. Pinaliit nito ang mga mata na dati nang maliit dahil sa kasingkitan at hinimas-himas ang baba. Iniisip na mabuti kung saan ba nito nakita si Rosie. Alam ko na, maya-maya'y sabi nito. Tumango-tango. Naging classmate natin siya one time. Hindi ko lang matandaan kung anong subject. Philosophy ata? Oo, philosophy. Talaga? Hindi ko yata matandaan, sabi ni Mike. Paano mo naman maaalala samantalang busy ka noon kay Rika? Kantsaw ni Ronnie. Nagbuskahan ang tatlo. Nagpaluan ng notebook sa ulo. Nagkaroon ng konting ingay na umagaw sa atensyon ng iba. Sinaway sila ng librarian. Dahil doon, napalingon ang dalaga. Tiyempong sumalip din si Mike sa gawin nito. Nagkahulihan sila ng tingin. Unang nagbawi si Rosie. Kidding aside pare, maganda siya 'di ba? Seryosong sabi ni Mike sa dalawang kaibigan. Maganda. Charming, sang-ayon ni Ronnie. May brain pa, dugtong ni Walter. If I remember it right, siya iyong laging nakaupo sa front seat at laging nagtatap sa exams. I like her. Bulong ni Mike. Nakatitig siya sa dalagang walang kamalay-malay sa nangyayari. Ang bait niya, malambing magsalita, ang sarap kausapin. Nagkatinginan sina Ronnie at Walter. Kahit ilang taon na rin naman silang magbabarkada, wala ni isa man na nalalaman ang mga ito na sineryoso ni Mike. Oo, maraming babae pero puro short time. Did it mean in love na kaya ang kanilang kaibigan? Sa babaeng ito? Ano yan, bagong target? Kunway biro ni Ronnie. Siniko lamang ito ni Mike at doon na nag-umpisa. The next day, inaabangan na ng binata ang dalaga. Nasa parking lot si Mike nakasandal sa kotse. Ang mga kaibigan niya hayun sa malayo, pinanonood siya. Malayo-layo pa si Rosie ay tanaw na niya ang pinapangarap na binata. Bigla ang dating ng kaba ng kanyang dibdib. Iyong kakatuwang kaba na pirmi na niyang nararamdaman sa tuwing masisilayan ang lalaki. Diretso ang mga hakbang. Pilit na iwinawak si niya sa isipan ang presensya ni Mike. Hi! Masiglang bati ng binata nang tumapat na siya sa kinaroroonan nito. Uuwi ka na ba? Nilingon niya ang binata. Ngumiti at tumugon sa pamagitan ng pagtango. Come on, I'll give you a lift. Binuksan ng binata ang pintuan ng kotse. Nagagalak ang damdamin ni Rosie sa nangyayari. Ngunit nahihiya naman siya sa binata. Inibig niyang tumanggi sa alok nito. Salamat na lang, maaabala ka pa. Grabe ang traffic sa amin. It's okay, sanay naman ako sa traffic, halika na. Nag-aalanganin ang dalaga subalit wala na marahil siyang dahilan upang tumanggi. Sumakay si Rosie. Pinanlalamigan ang katawan ng dalaga dahil sa sobrang tensyon na nadarama at lalo pa iyong nadagdagan ng nasa loob na siya ng sasakyan. Sobra ang lakas ng aircon nito at masasamyo ang mabangong amoy na nagmumula sa car freshener. Walang imik ang dalaga, diretso lamang ang tingin sa kalsada.
Si Mike naman ay pasulyap-sulyap sa kanya. Hinuhuli ang mga mata ng dalaga na sobrang ilap. Anong kalye ba tayo? Maya-maya'y tanong ng lalaki. Sa may kapalaran, sagot ni Rosie. Malapit lang pala. Oo, from school, mga 50 meters lang ang lalakarin kung masipag kang maglakad. Actually, nasubukan ko na yon. Kwento ng dalaga, nangingiti. Talaga? Tila amused na tanong ni Mike. Minsan kapag naso-short ako sa allowance, nilalakad ko lang talaga, lalo na kapag medyo maaga pa. Pero kung medyo madilim na, nakakatakot din. Bakit naman? Takot kasi ako sa mga snatchers pati sa mga istambay na mukhang adik. Nasubukan mo na bang maka-encounter ng mga ganoon? Hindi pa naman, pero huwag naman sana. Hayaan mo from now on, parati kitang ihahatid pa uwi sa inyo. Nakangiting wika ni Mike sabay sulyap sa dalaga. Ikinagulat iyon ni Rosie. Wala sa sariling napatunganga siya sa binata. Ha? Bakit mo naman gagawin yun? Hindi direktang sumagot si Mike. Tumingin lamang ito na makahulugan sa babae. Narating nila ang dorm. Naglingunan ang ilang babaeng nakadungaw mula sa bintana na humimpil na kotse. Nagbulungan. Bagamat tinted ang salamin ng kotse, batid ng mga ito kung sino ang nagmamay-ari niyon. Bakit nga hindi? Ang ipinagtataka lamang ng mga ito, sinong posibleng inihahatid ng may-ari niyon? Daan ka muna, imbita ni Rosie sa binata. Some other time I will, sagot nito. Babalik pa kasi ako sa gym dahil may practice kami. Nagulat si Rosie. Ha, bakit ka pa nag-abala? Baka hinihintay ka na ng team mo. Okay lang, practice lang naman. Ngumiti si Rosie. Pilit pinaglalabanan ang matinding kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Thanks for the ride, Mike. Yes, Mike Torres. Tugon ng binata. Matagal ko nang alam iyon, sa isip-isip ni Rosie. Akmang bubuksan ng dalaga ang pintuan ng kotse, ngunit pinigil ni Mike ang kanyang kamay. No, let me do that, sabi nito. Parang kinukuryente ang dalaga sa dantay ng palad ni Mike. Bahagya siyang napayuko. Napuna niyang medyo pinisil-pisil pa ng lalaki ang kanyang kamay, lalo iyong nanlamig. Maybe I'm fast, ang sabi ni Mike, but I can't help doing it. Nang tumunghay ang dalaga sa mukha ng binata ay nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Parang may magnet na bago pa niya namalayan, nakahalik na ito sa kanyang labi. Dampi lamang iyon. Bahagya lamang lumapat ngunit ramdam na ramdam ni Rosie ang sensasyong hatid nito. Ang mainit at mabangong hininga ng lalaki. Gulat na gulat ang dalaga sa nagaganap. Napakabilis naman yata. Nagyuko ng ulo si Rosie. Hindi niya nakuhang kagalitan ang binata sa ginawa nito. Ang pakiramdam na siya pa ang nahihiya sa naganap. Pagkatapos niyon parang walang nangyari na bumaba ng sasakyan si Mike. Pinagbuksan siya nito. Nang bumaba ang dalaga mula sa kotse, ilang kasamahan niya sa dorm ang nagtaas ng kilay. May napatangan na lamang. May tila nagpipigil lamang na mapatili. Iba-iba ang reaksyon. Magkita tayo bukas. Iyon ang huling salitang binitawan ng binata bago nito pinaandar ang sasakyan. Si Rosie tila wala sa sariling naglakad papasok sa loob. Hoy tita! Anong gimmick mo ha? Kalabit ni Tisay, kasamahan niya sa dorm na nag-aaral din sa pinapasukan niya. 100% ng nasa dormitoryong yon ay kamag-aaral niya kung kaya't imposibleng hindi makilala ng mga ito si Mike Torres. Lahat ng mga nakakita sa dalawa ay nagsilapitan sa dumating na dalaga. Anong meron ka? Bakit ikaw lang? Hindi maitatago na halos lahat sa mga ito ay nagsusun sa poging binata. Ang ilan pa nga na tulad ni Tisay, ni Loris o ni Corinne ay naging malapit dito dahil iisa ang kanilang course. At isa pa, madalas tumambay ang mga ito sa gym kung saan madalas din ang practice sessions ng lalaki. Meron ka palang sekreto, Rosie. Tatahi-tahimik ka lang kunwari. Halos puro kantsaw ang inabot ng pobreng dalaga. Merong nakakataba ng puso, meron din naman na parang nakakapanliit. May hiningi lang pabor ang tao. Pagtatanggol ni Rosie. Kaya ba nagtagal kayo sa loob ng kotse?
Umugong na muli ang kantsawan. Guessing to death kaming lahat kung sinong maswerteng babae ang inihatid ni Mike. Ikaw lang pala. To think na hindi namin inisip na posibleng ikaw nga iyon. How come ha? If I know nagpa-impress ang lokang yan, kaya siguro napapansin. Ibig-ibig ng mapiko ni Rosie, pero nagstay cool pa rin siya. Huwag na kayong mag-isip ng masama. Nagpasalamat lamang sa akin ng tao. Iyon lang at pumasok na sa kanyang silid ang dalaga. Kapag hindi niya ginawa iyon, malamang ay uumagahin sila sa labas dahil sa pangungulit ng mga kasamahan. Naging palaisipan sa dalaga ang ginawing iyon ni Mike. May gusto kaya ito sa kanya? Sobra naman yatang mabilis. Kanina lamang halos sila nagkakilala ng personal, nahalikan na kaagad siya. At sa labi pa. Hinaplos ng dalaga ang labi. Pumikit, ibinalik sa gunita ang nangyari kanina. At iyon ang unang gabing hindi dalawin ng antok si Rosie. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.